essential and necessary sa buhay, na ang united prayer pala is very powerful. And number 3, mga kapatid, yung focus pala ng answered prayer ay hindi sa atin, kundi pabalik sa Panginoon. Na yung palang blessing ng prayer, mga kapatid, ay laging nagmamanifest after po ng ating prayers. And number 5, nakita natin yung value ng prophecy po sa buhay natin. Sabi po dito ni Mrs. White, we must gather about the cross. Christ and Him crucified should be the theme of contemplation, of conversation, and of our most joyful emotion. We should keep in our thoughts every blessing we receive from God. Alam nyo, yung point ni Mrs. White dito, yung pagtitiwala sa Panginoon ay bunga ng pagsagot niya sa mga panalangin mo sa mga nakaraang araw mo. Minsan kasi hindi na natin appreciate yung pagkalinga ng Panginoon sa atin. Bakit? Natitake for granted na. Maraming prayers ang natitake for granted. Alam niyo po kung bakit? Napapamiliarize na kasi tayo sa mga prayers na yun. Bakit tayo napapamiliarize? Kasi lahat naman, meron nasisinuman, may pagkain naman. Kaya hindi na natin appreciate. Ang gusto natin, Lord, at gano'n, may kulang pa. May nakakakain ka ng dalawang ulit. Alam niyo ba, kapatid? Yung palang pag-pray natin sa labas, sa bahay, na Lord, igalan niyo kami na makarating ng simbahan, malaking sagot na hindi tayo na-aksidente. Amen? Yes. Kaya sabi dito, mga kapatid, kapag nag-pray, we should keep in our thoughts every blessing we receive from God. Lahat po ng blessing na na-receive natin sa Panginoon, dapat nasa isip natin. And when we realize His great love, we should be willing to trust everything to the hand that was nailed to the cross for us. Mga kapatid, hindi ko pa alam kung ilan po sa atin ngayon ang nawawala ang pananampalataya, lumalabig dahil sa ating pong pinagdadaanan. Hindi ko po alam kung ano po yung mga experiences natin sa buhay. You might feel you are broken. You might feel na shattered ka in 2024 kasi marami kang expectations na hindi nangyari. Possible na baka inisip mo na makakapasa ka na sa exam pero hindi ka nakapasa. Iniisip mo na pwede kang mag-succeed sa negosyo pero nag-fail yung business mo. Iniisip mo na, Lord, ba't ganon? Gusto kong tapusin ang Bible pero until now hindi ko pa rin natatapos ang Bible. Na possible may mga commitment ka sa ating Panginoon pero hindi po nangyari. Incomplete at napakaraming challenges. Mga kapatid, kung isa ka sa mga tao na nakakaramdam na akala mo ikay nawawala na, hindi ka value. Maraming mga tao tinitignan ka bilang mababa dahil sa mga pagkakamali mo. Remind yourself that sometimes good people makes bad mistakes. Bad na mistakes pa. Alam niyo po kung bakit, mga kapatid? Okay lang po magkamali. Pero alam dapat po natin, mga kapatid, na dapat tayong bumalik sa ating Panginoon. Ang sabi po dito ng Panginoon, mga kapatid, kaya nabibigatan tayo kasi hindi na po natin nagagawa. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan. Sa inyong pasanin at kayo'y papagpahingahin ko. Pasalinin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob. At makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Sabi po, mga kapatid, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Sa buhay po natin, opo, kung minsan, kaya tayo nawawala sa pananampalataya ay dahil nakakalimutan na po natin yung mga araw na nag-commit tayo sa Panginoon. Yung mga araw na nagpabaptize tayo. Yung mga araw na excited tayo pumunta sa church. Yung mga araw na para bang pag binigyan ka ng part, doon ka ulit pupunta talaga. Yung mga araw na kapag sinabing mag-opening prayer ka, talagang opening prayer ka. Yun yung mga araw na ang sigasig mo. Natatandaan mo pa ba yung mga panahon na parang hinang-hina ka, pero pinalakas ka ng Panginoon? Natatandaan mo ba? Noong mga panahon, nagipit ka. Yung akala mo, walang-wala ka ng makukuha, walang-wala ka ng makakain, pero magugulat ka, just as ang Panginoon, nagpo-provide sa atin.
Mga kapatid, it's part of our prayer to remind ourselves na ang Panginoon, yun pa din ang Panginoon na sinasampalan unang mga magulang natin until now. Ang Diyos na laging nagpo-provide. Ang sabi po dito mga kapatid, the Lord waits for you to come to Him so He can show you His love and compassion. For the Lord is a faithful God. Blessed are those who wait for Him to help them. Mga kapatid, meron isang story. Meron isang tatay, sobrang busy. Lahat ng trabaho ginagawa para mabuhay yung anak. Pati yung time, sabi ng bata, Dad, how much is your time? Ang sabi ng daddy, hindi ko kayang tumbasan yung sahod ko. Kaya, wag mo nang tanungin. Sabi ng tatay, ba't mo ba tinatanong? Sabi ng bata, Dad, kasi nag-ipon po ako. And this is my money for you. Please, spend time with me. Mga kapatid, sa atin, ilang ulit na kaya tayo may pagkakataon, pero lagi ko natin nakakalimutan na kailangan pala natin manalangin. Ilang ulit na bang dumating sa point na gusto natin manalangin pero kinakatulugan na natin. Mga kapatid, alam po ninyo, sa buhay natin, pag na-realize natin kung gaano katindi ang ibinayad ng Panginoon para mag-spend tayo ng time sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Ito po yung pinakatanong. Would you spend time to the person who gave His all for you? Would you spend your time to the person who is thinking about you, even hindi ka pa pinapanganak? Makakapag-spend ka ba ng time doon sa tao na willing mag-sacrifice lahat para sa iyo? Yung dumating yung point, mga kapatid, yung time na siya po yung pinapako sa cross, nakakano yung isip niya. Kahit sa sobrang dami ng mga tao, iniisip niya, kahit yung mga future na ipapanganak pa, at kahit anong gawin natin mga kapatid, kasama tayo sa inisip ng Panginoon during that time. Mga kapatid, willing pa tayo magbigay ng time sa pamamagitan ng panalangin doon sa tao na nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Mga kapatid, can you spend your time with Jesus through prayers? Kapag nakita natin kung ano ang ibinigay ng Panginoon sa atin pong mga buhay, kung ano ang ginawa niya sa ating buhay, kung paano niya tayo binibigyan pa ng mga kailangan po natin, mga kapatid, masasabi pa kaya natin sa Panginoon na, Lord, wala kasi akong time para mag-pray. Lord, ang hirap po kasi mag-pray. Lord, nakakahiya kasi mag-pray. Lord, lagi na lang ako ng-pray, wala naman nangyayari. Mga kapatid, always remember na ang prayer ko is all about communication. Kaya tayo nabibigatan ay dahil wala na tayo masyadong itinataas sa Kanya. Kaya tayo nawawala sa pananampalataya ay kulang na po kasi ang ating pong pakikipag-usap sa Kanya. Kaya tumayo kami ng ating pong revival and reformation. The first topic na dapat po natin intindihin, dapat tayong mag-internalize, ay mag-spend ng time sa ating Panginoon sa pamamagitan ng prayer. Ito lang po ang aking dalangin. Magandang gabi po. Amen.